Magandang gabi mga kaibigan. Ako si #WalkWithLan at ngayong gabi bubusisiin natin ang pinakabagong balita ng bumulabog sa politika ng Pilipinas. Isang alyansa na puno ng simbolismo, drama at hindi natin may kakaila, intriga. Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar. Magkakaibigan daw sila. Magkakasundo daw sila sa isang vision. Pero mga kaibigan, tanong ko sa inyo, tunay na pagkakaisa ba ito o isang maingat na choreography na political na laro? Kumakailan lang, inilabas ni VP Sara ang kanyang suporta para sa senatorial bids ni na Amy Marcos at Camille Villar kasama ng 10 kandidato ng PDP laban. Sabi niya, united by a common vision daw sila para sa isang peaceful and prosperous Philippines. Pero teka, kung magkakasundo sila, bakit parang ang daming tanong na lumulutang? Bakit si Camille Villar na kasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos biglang kinarga ni Sara? At si Amy na umalis na sa slate ng kanyang kapatid, bakit parang mas malapit na siya kay Sara kaysa kay Bongbong? Ngayong gabi mga kaibigan, aralin natin ito ng malalim, critical at syempre may kaunting haplos ng katatawanan dahil kung hindi natin tatawanan ng politika, baka maiyak na lang tayo. Kaya sumali kayo sa akin sa susunod na ilang mga minuto dahil hindi lang natin bubusisiin ang balita, hihimayin natin ito tulad ng isang investigative chef na naghahanda ng political adobo. Kung bago ka rito, pindutin mo na ang subscribe button, i-like ang video at i-activate ang non-notification bell dahil dito hindi lang kami nagbibigay ng balita, nagtuturo kami kung paano mag-isip ng critical. Tara, simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang konteksto. Nung Lunes, April 2025, naglabas ng pahayag, no? Si Vice President Sara Duterte na kinumpirma ang kanyang suporta kina Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar sa isang political ad na may temang walang iwanan. Makikita natin si Sara at Camille na nag-fist bump parang mga magkaibigan sa high school na nagplanong mag-take over ng student council. Pero hindi ito simpleng bromance. Ang PDP laban ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may 10 kandidato sa Senado. Kabilang sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at huwag kang magugulat si Apollo Kibuloy. At ngayon, sina Amy at Camille ang nagdagdag ng pampalasa sa kanilang political sinigang. Pero bakit ngayon? Bakit ang timing? Mga kaibigan, hindi natin maaaring balewalain ang backdrop ng announcement na ito. Si Sara Duterte ay nahaharap sa impeachment trial sa Senado na maaaring magtanggal sa kanya sa pwesto at magbabawal sa kanyang tumakbo sa 2028. Si Amy Marcos naman umalis sa alyansa slate ng kanyang kapatid matapos ang controversial na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa utos ng International Criminal Court. At si Camille Villar, kasama siya sa alyansa ni Marcos pero biglang may suporta mula kay Sara. Parang political chess ito at ang bawat galaw ay maingay na kinakalkula. Ang tanong, ano ang common vision na sinasabi ni Sara? Sabi niya, isang peaceful and prosperous Philippines. Maganda, di ba? Pero sino ang hindi naman gusto ang kapayapaan at kasaganaan? Ang tunay na tanong ay, paano nila ito gagawin at sino ang tunay na makikinabang? Pag-usapan natin ang mga pangunahing tauhan sa political drama na ito. Una, si Vice President Sara Duterte. Kilala bilang Inday. Si Sara isang political heavyweight mula pa noong 2022 Uniteam campaign kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero ngayon mga kaibigan, pasag na ang Uniteam. Matapos ang pag-aresto sa kanyang ama, si Sara ay naging vocal critic ng administrasyon at ang impeachment case laban sa kanya ay lalong nagpapainit sa laban. Ang suporta niya kina Amy at Camille ay hindi lang basta endorsement. Ito ay isang deklarasyon ng lakas, isang senyales na handa siyang lumaban kahit pa may banta sa kanyang political future. Ang itim campaign ay kasama si Amy Marcos. Nang ibig sabihin ay Inday Trust Amy Marcos ay hindi lang basta political ad. Ito ay isang sariwang saksak na sa administrasyon ni Marcos. Sabi ni Sara, itim ngayon ang kulay ng bansa sa gutom at krimen. Si Amy naman sumabay, gutom ng sikmura, gutom pa sa hustisya.
mga kaibigan, ito ay hindi lang campaign spiel. Ito ay isang manifesto ng galit, isang pag-aakusa laban sa status quo. Pero teka, hindi ba si Amy kapatid ng Pangulo? Bakit parang mas malapit siya kay Sara kaysa sa sariling pamilya? Si Amy Marcos, mga kaibigan, isang political chameleon. Matagal na siyang naglalakad sa matipis na linya sa pagitan ng loyalty sa kanyang pamilya at pagkakaibigan sa mga Duterte. Noong March 26, 2025, umalis siya sa alyansa slate ni Bongbong matapos pangunahan ng Senate probe sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, hindi raw ito reward mula kay Sara, kundi bunga ng kanilang matagal na pagkakaibigan. Pero mga kaibigan, sa politika, walang libre. Ang endorsement ni Sara ay maaaring magbigay kay Amy ng boost sa kanyang survey numbers na kasalukuyan na sa labas ng Magic Well. At si Camille Villar naman, ang anak ni dating Senate President Manny Villar at Senate Cynthia Villar, si Camille ay buwag mukha sa senatorial race. Kasama siya sa alyansa ni Marcos, pero ang suporta ni Sara ay nagdulot ng espekulasyon. Sabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque, politics is addition after all. Pero teka, bakit kailangang i-endorse ni Sara si Camille kung kasama na siya sa malakas na slate? Isa ba itong paraan para makuha ang suporta ng makapangyarihang Villar family na hinintay na impeachment trial ni Sara? O baka naman si Camille ang tulay sa pagitan ni Marcos at Duterte? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang endorsement ni Sara kay Amy at Camille ay hindi lang tungkol sa 2025 midterm elections. Ito ay tungkol sa 2028 presidential race. Si Sara kahit nahaharap sa impeachment ay malinaw na nagpuposisyon bilang isang leader ng oposisyon. Ang kanyang common vision narrative ay isang paraan para maiipon ng suporta mula sa iba't ibang sektor. Kabilang ang mga loyalista ng Duterte at mga disillusioned na Marcos supporters. Pero teka ha, mga kaibigan, hindi natin maaaring baliwalayin ng irony. Si Camille Villar ay kasama sa alyansa ni Marcos na kinabibilangan ng mga senador tulad ni Pia Cayetano, Lito Lapid at Bong Revilla. Paano niya babalansahin ang suporta mula kay Marcos at Sara na ngayon ay magkalaban at si Amy na umalis ng slate sa kanyang kapatid? Paano niya mapanatili ang kanyang base sa Ilocos Norte habang inaayawan ng administrasyon? Ang politika, mga kaibigan, ay isang parang teleserye, punong-puno ng plot twist at backstabbing. Pero seryosohin natin, ang mga galaw na ito ay may malalim na implikasyon. Halimbawa, ang impeachment trial ni Sara ay nangangailangan ng 16 na boto sa Senado para mapatalsik siya. Kung mananalo mga kandidato ng PDP laman, kasama si Bongo at Bato de la Rosa at si Amy, maaaring magkaroon si Sara ng sapat na allies para ma-acquit siya. At si Camille, ang suporta niya kay Sara ay maaaring senyales na ang Villar family ay naghahanda na rin para sa 2028 kung saan maaaring tumakbo si Sara o kahit si Manny Villar mismo. Ayon sa Pulse Asia, si Sara ang tanging top official na may majority approval rating sa 59%, habang si Pangulong Marcos ay bumaksak sa 25%. Ang aresto kay Rodrigo Roa Duterte ay nagdulot ng sympathy wave para kay Sara at ang kanyang mga endorsement ay malinaw na pagsakay ng sentimentong ito. Pero mga kaibigan, ang tanong, matutupad ba ang peaceful and prosperous Philippines na pangako nila o ito ba ay isang pang magandang salita na walang laman? Ngayon, maging critical tayo. Ang common vision na sinasabi ni Sara ay maganda sa papel, pero kulang ang detalye. Anong konkretong plan nila para sa gutom, krimen at kawalan ng hustisya? Si Amy halimbawa ay kilala sa kanyang Senate probes, pero ang kanyang ad spending ay umabot sa nasa 1 billion pesos noong 2024 ayon sa PCIJ. Si Camille naman ay bilang bagong muka ay wala pang malinaw na plataforma maliban sa kanyang apelyido. At ang PDP laban ng kanilang slate ay puno ng kontrobersyal na pangalan tulad nila Apollo Quiboloy na wanted sa FBI. Mga kaibigan, kung ang common vision ay tungkol sa pagkakaisa, bakit ang daming red flags? Halimbawa, ang Kabataan Party List ay tinawag ang itim campaign ni Sara at Amy bilang Uniteam 2.0, isang dark alliance na gumagamit ng galit na publiko para sa personal na agenda. At si Camille, kahit sinasabing malapit sa mga Duterte ay hindi rin naman nagbibigay ng pahayag na tumututol sa impeachment kay Sara. Parang lahat sila ay naglalaro ng safe. Pero sino ang tunay na panalo? Sa X, maraming netizens ang nagugulat pero hindi naman nagulat sa endorsement ni Sara. Sabi ng isang user, Sara is playing 4D chess.
she's building her 2028 army. Pero may iba naman nagsabi, Camille Villar, really? Anong track record niya? Ang publiko nga, mga kaibigan, ay nahahati. May mga sumusuporta kay Sara dahil sa sympathy kay Duterte, pero marami rin ang nagdududa sa tunay na intensyon ng alyansang ito. Mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga minutong nagpaghihimay, malinaw ng endorsement ni Sara Duterte kina Amy Marcos at Camille Villar ay hindi lang basta suporta. Ito ay isang political gambit. Ang common vision nila ay maaaring maganda sa pandinig, pero ang tunay na laban ay nasa detalye, sa aksyon at sa transparency. Bilang mga botante, tungkulin natin na tanungin sino ang tunay na makikinabang sa alyansang ito. Ang sabayanan ba o ang political dynasties na naghahari-harian sa ating politika? Sa darating na Mayo 2025, ang boto natin ang magdidesisyon. Kaya't maging mapanuri tayo, maging maingat at higit sa lahat, maging aktibo. Huwag nating hayaan ang magagandang salita ang magdadala sa atin. Hanapin natin ang katotohanan. Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, pindutin ang subscribe button, i-share ang video at sabihin sa comments ano sa tingin mo sa Alyansang Sara, Amy, Camille. Political masterstroke ba ito o isang teleserye ng mga dynasties? Ako si #WalkWithDan. At ito ang ating laban para sa katotohanan. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Magandang gabi at huwag kalimutang mag-isip ng kritikal.